Madalas hinahabol natin ang mga pangako ng mundo. Iniisip na doon natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan, pero nauuwi lang tayo sa kawalan at pangungulila. Ngunit kailanman, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay laging malaki kaysa sa ating mga pagkukulang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay home, tahanan. Naranasan mo na bang ma-homesick? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa tulad ng marami sa ating mga followers ng word of the day na nagtatrabaho sa malalayong bansa, malayo sa kanilang pamilya, sigurado akong alam na alam ninyo ang ibig sabihin ng homesickness. At ang word of the day originally ay sinimulan ko para sa mga OFWs na malayo sa kanilang pamilya, hindi makapagsimba dahil nasa bansa na kung saan minority ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko. Kaya sinimulan ko itong social media apostolate na ito na word of the day. Alam na alam ko yung karanasan ng homesickness. Kasi ako rin mismo, naranasan ko yan ng maraming beses sa buhay ko. Bakit ba tayo nakakaranas ng homesickness? Kasi sabi nga nila, wala naman talagang katumbas na lugar yung ating talagang tunay na tahanan. Pero maliban sa ating makamundong tahanan, yung tahanan dito sa lupa, alam nyo meron din talagang tahanan ng puso. Yung puso naghahanap ng kapanatagan, naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng kalayaan, naghahanap ng katotohanan. Kasi ganun sa ating tahanan. Bakit at home tayo sa ating sariling tahanan? Kaya nga at home tayo kasi malaya tayo sa ating sariling tahanan. Masaya ang tahanan at puno ng pagmamahal. Ito yung namimiss natin sa tahanan. Pero of course, kung walang ganun sa ating tahanan, hindi naman natin mamimiss. Hindi natin mararanasan yung homesickness. Pero ang ating namimiss kapag naalala natin yung ating tahanan are actually the experiences of love, the experiences of laughter, the experiences of being at peace, being truthful. Kasi pag nasa sarili kang bahay, totoo ka. Hindi mo kailangang magpanggap, magkunwari. Totoo tayo sa ating sariling tahanan. At yun yung mga karanasan na ating namimiss. Ang puso natin, meron ding tahanan. At yan ay ang Diyos. Ang tahanan natin ay ang Diyos. That kind of love, that relation, yun yung hinahanap ng ating puso. At makikita natin dito, mga kapatid, sa ating gospel, the parable of the prodigal son, which is very familiar sa ating lahat. Ang alibughang anak. Ito ay kwento actually ng bawat isa sa atin na lumayo sa Diyos. Yung puso na lumayo sa ating tahanan. Ang paglayo sa tahanan nating totoo ay ang paglayo ng puso natin sa Diyos. Yung puso na naghanap ng kasiyahan, ng kaganapan, ng buhay sa kung saan-saan, papalayo sa Diyos. Lahat siguro tayo may ganyang karanasan, na hinanap ang kasiyahan kung saan-saan. Sa mundo, sa pera, sa mga ambisyon, sa material na bagay, sa posisyon, hinanap natin ang kasiyahan. At yung puso, hinanap yon papalayo sa Diyos. We all have that story, that share in that reality. Ako rin mismo. Kahit ako'y nagpare, there was a time na hinanap ko ang kasiyahan, hindi naman sa Diyos kundi sa ibang bagay, ibang sitwasyon. Hinanap ko rin ang kasiyahan sa mundo. Pero I also realized, nakakapagod, nakakasawa. Kasi kahit anong gawin mong paghahanap ng kasiyahan, ng kahulugan sa mundo, laging mapapagod ka lang, magsasawa. Kasi ang totoo, wala naman talaga doon. Akala lang natin nandoon, pero ang totoo, wala. At darating tayo sa punto, yung rock bottom. May mga karanasan, sometimes we learn the truth, the reality in a hard way. Kumbaga, sa mga sitwasyon na sadsad na tayo. Katulad nitong alibughang anak na ito, sumadsad na sa buhay, na natagpuan na lang niya yung sarili niya sa kaawa-awang sitwasyon, na nakita niya yung sarili niya
Bakit ba ako nandito sa ganitong kalagayan na hindi naman dapat? Na sobrang nagpakasasa sa kamunduhan hanggang sa matagpuan na lang niya yung sarili niya at matanong, bakit ako nandito? Alam niyo, darating tayo sa ganyang punto ng buhay. Maraming nagpakasasa sa kasalanan, dumating sa punto na ang hirap na ng sitwasyon at gusto nang bumalik sa dating ikaw at sa totoong ikaw. Dumating na ba tayo sa ganung punto? Huwag tayong matakot. Huwag kang magsawa. Huwag kang magdalawang isip. Bumalik sa tahanan. Hayaan mong yung puso mo ay bumalik sa totoo niyang tahanan at yan ay sa Diyos. Magbalik sa Diyos. Kasi hindi ito isang kahihiyan, kundi isang pagkakataon para maranasan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At hindi naman tayo itinaboy ng Ama. Tayo yung lumayo. At anytime gusto nating bumalik, tatanggapin tayo ng mahabaging Diyos. Nasaan na ba tayo sa buhay natin? Nandun pa ba tayo sa punto na nagdidiskubre, hinahanap ang saya sa kamunduhan? O baka nandun na tayo sa rock bottom, sa sitwasyon na kahabag-habag na tayo at hindi na talaga natin alam kung saan tayo pupulutin, saan natin matatagpuan yung tunay na kahulugan. Baka kinakailangan lang nating magdesisyon, tulad ng alibughang anak na ito, that he made the right decision. Marami mang mali na desisyon na ginawa sa kanyang buhay. Parang tayo, minsan ang dami nating mga maling desisyong ginawa. Pero there is only one decision that matters. At ano yon? Balik sa Diyos. Balik sa Ama. Balik sa tahanan mo. Yung puso natin, kahit anong pilit, hahanapin at hahanapin ang daan pabalik sa Diyos. Pabalik sa Ama. Huwag tayong matakot. Hindi kaparusahan ang ibibigay sa atin ng Diyos kapag bumalik tayo sa Ama. Sa Kanya. Kundi kaligtasan, awa, kapatawaran, pagmamahal. At ibabalik sa atin ang ating dignidad bilang Kanyang mga anak. Huwag matakot. Balik na. Uwi na. Hindi galit si tatay. Hindi galit ang Ama. Mahal ka niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, sa araw na ito, nais naming magbalik sa iyo. Bigyan mo kami ng grasya upang aming malaman ang daan pabalik sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.